Ako po si Kabornok. Alamin natin. Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na i-subscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang bagong episode dito sa Alamin Natin. Babasahin muna natin ang Lucas Kapitulo 11, versikulo 1. Ganito po ang sabi. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kaniyang mga alagad. At alam naman po natin sa mga susunod na talata ay tinuruan po ni Kristo ang kanyang mga alagad at yan po ang kilala na po natin na Ama Namin or Lord's Prayer or Our Father. Ayan. At sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2759 ay nakikita nyo po sa screen ang Tagalog version ng nasabing panalangin na ito. At para tunghayan, siguro ang gawin na lang natin, magdasal muna tayo, ano? Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! Ayan ha. So, yan po. At ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2761, ang panalangin ng Panginoon ay tunay na buod ng Ebanghelyo. Ang palagiang pagdarasal ng Ama namin bilang paunang panalangin ay tunay na pinakabatayan ng lahat ng panalangin. Napakaliwanag po ng aral ng Iglesia Katolika, ang Ama namin, Our Father or Lord's Prayer, ito pala ay ang buod ng Ebanghelyo ayon po sa ating nabasa. At ito pong panalangin na ito ay pinakabatayan ng lahat ng panalangin mga kapatid. Sa ating episode ngayon, dalawang komento sa ating YouTube channel ang ating sasagutin. Una mula kay Benigno Manangkil. Sabi niya, Sir Tagasuri, mali po ang inyong dasal. Magbasa po kayo ng Bible. Matthew 6:9, iyon po ang tamang dasal. Sa Matthew 6:10, sabi doon, dumating nawa ang kaharian. Hindi mapasa amin ang kaharian mo. Pansin ko lang po. God bless us all. Aba, grabe naman ito mga kababayan. Alam naman po natin yung phrase na mapasa amin ang kaharian mo ay yan talaga ang nakalagay sa dasal po ng Iglesia Katolika na Ama namin. Pero yung kanyang reklamo sa Biblia daw, yung phrase dapat ay dumating nawa ang kaharian mo. O sige, tingnan na natin. Sa pagkakataong ito, alamin natin kung totoo bang mali ang phrase na mapasa amin ang kaharian mo sa dasal na Ama namin base sa Mateo 6:10. Titingnan natin kasi sabi niya dapat dumating nawa ang kaharian mo. Sige nga, tingnan nga natin. So babasahin natin ang Mateo 6:10 at yan nga nakalagay, dumating nawa ang kaharian mo. Yung reklamo niya, dapat hindi mapasa amin ang kaharian mo. Tanong, may salin ba ng Mateo 6:10 na ang sinasabi ay mapasa amin ang kaharian mo? Ito pong salin nating babasahin ay ang salin ni Monsignor Jose Abriol. Dito po sa ang banal na Biblia na salin, ipapakita ko po sa screen ang Mateo 6:10. Ang sabi, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
para ng sa langit. Napakaliwanag. Yan pala yung salin. Tama naman. Mababasa sa Biblia, mapasa amin ang kaharian mo. Siguro yung ginawa niya, yung pinipilit niyang salin, yung ang dating Biblia na salin, may salin naman pala na nagsasabi na mapasa amin ang kaharian mo. Tama pala yun, mga kapatid. Kaya itong sinasabi niya na mali pa daw si Kaburnok, ay nako, chismis lang yan. Nako naman, ito talaga. Tanong, bakit kapwa tama ang mga salin na mapasa amin ang kaharian mo at yung isa pa, yung dumating nawa ang kaharian mo? Sige nga, tignan nga natin. Babasahin natin ang commentary ng The Didache Bible sa Matthew chapter 6 verse 10. Ganito po ang sabi, Thy kingdom come. Our desire should be for both the establishment and extension of God's kingdom on earth. Klarong-klaro po, ibig sabihin, dumating nawa ang kaharian mo or mapasa amin ang kaharian mo kasi nga, ang nandito sa lupa, extension po ng kaharian ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin. Sabi pa nga dito, this kingdom, a kingdom of peace, joy, truth, and life was made possible by Christ's incarnation and it will be perfected at the end of time. Klarong-klaro po yan. Kaya hindi po mali ang nasa ama namin ng Iglesia Katolika na mapasa amin ang kaharian mo. Base po sa Mateo 6:10, mga kababayan. Kaya yung comment niyang ito, nako, mali po yan na. Sorry lang po, napansin ko rin. Okay? Sige, punta naman natin ang pangalawang komento. Mula naman kay Vanjo Galo. Ito naman ang kanyang sabi. Tama ba yun? Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw? It means ba na pwede na di ka na ulit maghingi ng pagkain bukas at sa susunod pa? Araw-araw nga grabe naman itong komento ni Vanjo Galo. Sige, tingnan natin. Kaya sa pagkakataong ito, alamin natin kung totoo ba mali ang bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw dahil kung ganito ay sa pagdasal mo bukas, hindi ka nahihingi. Susurihin nga natin at sasagutin ang tanong. Sige. Ang pinagbatayan po ng linyang yan sa dasal ay sa Mateo 6:11. At yan naman talagang nakalagay. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kasi yung kanyang sinasabi, yung pagkain daw sa araw-araw na hinihingi ay ibigay daw sa atin ngayon mismo. Ngayon. Yan ang kanyang unawa sa talata, mga kababayan. Tignan nga natin. Sige nga, isalin nga natin sa Ingles. Dito po sa King James Version ang sabi, Give us this day our daily bread. Yung pinapalabas, yung bread na ibinibigay daily, ibibigay daw lahat sa araw mismo na yon. Kung kailan ka humingi ng bread na yon, nako naman, dami namang unawa yan. Okay, so, pansinin sa talata na may daily bread. Tanong, ano ba ang dapat na unawa o pagkakaunawa sa nasabing talatang ito? Ano ba ang tinutukoy ng daily bread sa talatang ito, mga kapatid? Tingnan natin Pansinin sa talatang ito ang salitang daily. Sa Greek po, yan po epiousios. Ayan, epiousios. Nakikita nyo po sa screen. Ayan sana tama yung pagkaka-pronounce ko, mga kapatid. Hindi naman talaga ako napakagaling sa Greek, okay lang. So, base po sa Strong's Lexicon, itong Greek word na ito, daily. Pero meron pa pala siyang isang ibig sabihin, necessary for existence. Napakaliwanag. Kaya ang sabi sa Strong's Lexicon, while there is no direct Hebrew equivalent to epiousios, the Greek of daily provision can be related to the Hebrew word manna as seen in Exodus chapter 16 where God provides daily sustenance for the Israelites in the wilderness. Ayan. So, ibig sabihin, yung daily bread pala, tumutukoy pala yun sa mga pangangailangan ng tao, mga kababayan. Kaya nga sa aral natin, sa Catechism of the Catholic Church,
Sa paragraph 2830, ang sabi dito, aming kakanin. Ang Diyos na nagkakaloob sa atin ng buhay ay hindi maaaring magkaloob din ng pagkain kailangan upang mabuhay. Lahat ng mga naaangkop na bagay at biyaya, maging material o espiritual. O dito, klarong-klaro po yung ibig sabihin pala ng phrase na daily bread. Huwag mo pala yung iliteral masyado. Ang ibig sabihin pala ng phrase na daily bread, yun po yung pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Yan po ang ibig sabihin nun. Kaya nga sa isang paragraph, dito po sa Catechism of the Catholic Church, sa paragraph 2837, ang sabi dito, sa kahulugang literal, ito ay tumutukoy sa tinapay ng buhay, ang katawan ni Kristo, ang gamot na nagdudulot ng walang hanggang buhay, na kung wala sa atin ay hindi matatabo ang buhay. Napakaliwanag. Ibig sabihin, ito pala, kung ililiteral masyado, tumutukoy pala ito sa tinapay ng buhay, ang katawan ni Kristo, mga kababayan. So yan po ang ibig sabihin ng phrase na daily bread o yung pagkain sa araw-araw. Huwag masyadong iliteral, ha, Vanjo Gallo, mga kapatid. Ano? Huwag sanang iliteral, ano? Kaya nasagot po natin ang dalawang komento mula po sa ating YouTube channel, mga kapatid. Sana ay maliwanag ang ating naging sagot. Ano po ang masasabi niyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Hanggang sa susunod naman na pagsagot sa katanungan, ako po si Kaburnok at ito ang inyong Alamin Natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am